Alright mga kapatid, kaugnay ito ng mainit na balita tungkol nga sa tatlong Pinoy na inaresto sa China dahil sa umano'y pang-espiya mga kapatid. Ito ay nakarating na sa Department of Foreign Affairs at nananawagan ng due process sa tatlong Pinoy na inaresto sa China dahil sa pang-espiya nga daw mga tol. Ang sabi naman ng isang analista mga tol ay tila baga ito'y paggante ng China dahil sa dami-dami ng mga Chinese national ang naaresto na dito sa ating bansa dahil sa kaparehong kaso mga tol. Pero naniniwala mga kapatid itong analyst na ito'y hindi state sponsored, meaning hindi ito ipinag-uutos ng ating gobyerno dahil hindi naman yun pasok mga tol sa gawain ng mga Pilipino o sa kultura natin mga tol. Di naman tayo komunistang bansa di ba? So ito, panoorin natin to mula rito sa PTV Philippines mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Tatlong Pilipino ang inaresto sa China dahil sa umano'y pang-espiya. Base sa ulat ng state-owned newspaper na China Daily, ginagawa umano ang pang-espiya malapit sa mga military facility na nakatuon sa military deployment sa utos ng isang intelligence operative sa Pilipinas. Inamin din daw ng mga Pilipinong sospek ang aktibidad. So, tungkol dito sa pag-amin mga tol, meron akong nabasang komentaryo. Hindi ko alam kung totoo to mga tol, pero pwede kayo magbigay ng information sa ibaba. Sabing ganun mga tol, kapag nahuli ka daw sa China, kailangan aminin mo yung ibinibintang sa'yo bago pa lamang didinggin ng iyong kaso. Kasi pag hindi mo inamin mga tol, ikukulong ka nang wala ng pagdinig-dinig mga tol. Hindi ko alam mga kapatid kung totoo yun Pwede kayo magbigay ng comment sa ibaba. Pero syempre ikaw, mahuli ka sa ibang bansa, di ba? Tapos sasabihin sa'yo, bahala ka mabulok sa kulungan pag hindi mo inamin yan. Malamang aamin ka na lang talaga. So sabi rito, all three suspects have confessed and expressed remorse, So ituloy natin to mga tol. Sa Pilipinas, inamin din daw ng mga Pilipinong sospek ang aktibidad. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, mahigpit nilang tututukan ng kaso. Naipaalam na sa Department of Foreign Affairs ang kinakaharap na reklamo ng tatlong inarestong Pilipino. Ibinibigay na ang kaukulang tulong sa mga naturang Pinoy, kabilang na ang legal support. Pinatitiyak din ng DFA sa Chinese government na magkaroon ng due process. Okay, so hindi naman natin sa ipinagtatanggol mga kapatid yung ating mga kababayan. Kasi hindi naman talaga natin alam mga tol. Wala tayong idea kung may katotohanan ba o hindi itong ginagawa nitong tatlong torito at naaresto sila. Pero isa lang ang matitiyak natin mga kapatid. Hindi gawain ng Pilipinas mga tol yung pang-iespiya. At sa buong mundo mga tol, ito pa lang yung first time. Kauna-unahang pagkakataon na may nag-akusa sa mga Pilipino na sa kasong pang-espiya. Unlike mga kapatid sa China, buong mundo yan mga tol. Napakarami, hindi na mabilang ang mga kaso ng mga Chinese spy, mga nang-espiya, mga hinahak ang tawag dito, mga website, 'di ba, galing sa China, mainland China. Ano na nila yan mga tol, branding na nila yan 'di ba? So hindi na bago yun pero ang sabi nga ng China ay fabricated daw yung mga ibinibintang doon sa kanilang mga kalahi dito sa Pilipinas. Sinasabi mga tol tuloy natin to. Kinikilala ng AFP ang kahalagaan ng ulat at handa rin silang magbigay ng suporta. Ayon naman sa isang security expert, dapat imbestigahang mabuti. Yan, eto. Ayon sa isang security expert. Ng suporta. Ayon naman sa isang security expert, dapat imbestigahang mabuti ang naging paratang. Para sa akin, hindi state-sponsored ang ating espionage. Alam natin kahit na mayroon tayong territorial dispute in the West Philippine Sea, hindi ito ang tugon ng ating gobyerno. Tama. At hindi ito ang ating estratehiya. Hindi natin yan estilo mga tol Di ba kadalasan gumagawa niyan mga komuniste? Hindi natin style. Magpapadala tayo ng mga maninirahan doon, gagastusan natin, tapos mang-espiya sila sa mga anong mapapala ng Pilipinas doon mga tol? Espiya natin kung anong klaseng technology meron sila. Hindi rin naman natin kayang ipagawa yung mga technology na yun di ba? My goodness.
Alam natin na ang China ay malakas pagdating sa kanilang cyber security at maingat tayo sa pagdating ng ganitong mga bagay-bagay. Maaari rin umano na tugon ito ng China, lalo't sunod-sunod din ang pagkakaresto sa mga Chinese nationals dito sa Pilipinas dahil din sa umano'y pang-espiya na abot na sa higit 10 ngayong taon lamang. Diba? Sobra kasing dami na mga tol yung mga nahuling Chinese spy dito mga tol diba? Na sabi nga aabot na daw sa 10 ngayong taon pa lamang na to. Saka itong mga to mga kapatid, meron talaga silang matitibay na ebidensya, may mga aparato na nakuha sa kanila. 'Di ba? May mga aparatong nakuha sa kanila. Biruin mo ito example mga tol. Turista ka, punta ka sa isang resort, 'di ba? Tapos magkakabit ka ng CCTV at yung CCTV ikinabit mo hindi yung basta-basta nabibili lang sa online shopping. 'Di ba? Yung CCTV ikinabit nila mga tol, mga military grade na CCTV. At yung CCTV magtataka ka bakit nakatutok sa dagat kung saan dumadaan yung mga barko ng Pilipinas. Oh. Pero mo turista ka sa resort, magkakabit ka ng CCTV, anong klase yun? 'Di ba pag turista ka, dapat ang gagawin mo lang doon magbakasyon, mag-relax, kumain, mag-swimming. Etong iba mga kapatid, kakaiba. Naglagay sila ng CCTV nila na nakatutok sa dagat, hindi nakatutok sa kanila. Ibig sabihin, hindi yun for protection sa kanila. 'Di ba? Tapos may mga nakuhang mga litrato sa kanila, mga larawan din ng mga natin, na mga assets natin, mga kapatid. Pero ang sabi nga ng China, fabricated daw yung mga yon. We see some retaliatory acts at hindi kinakailangan dapat ganito ang mangyari. Kinakailangan dapat mag-usap yung dalawang bansa kung ano ang mga mitigations dahil nag-escalate lamang yung problema natin pagdating sa ganito. Pinayuhan din ni Cabalsa ang mga Pilipino sa China na mag-ingat. Maaring nadadamay sila dito sa hidwaan na ito, pero meron tayong mga mechanisms kung paano natin sila maproproteksyonan at nandoon ang ating embahada para tulungan sila. Hinihiling din natin ang ating gobyerno na sa pagdating ng mga ganito, ibigay natin lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na naiipit sa hidwaan. Hindi pwedeng... Diba, hindi naman kailangan idama yung mga mamamayan diba? Hindi naman kailangan idama yung mga citizen, mga tol. Tulad na lamang ng mga Chinese citizen dito sa Pilipinas, napakaayos naman nilang namumuhay. China lang din gumawa ng issue nitong nakaraan na pinag-iinitan daw mga citizen nila, mga tol, hinaharas daw, ini-interrogate daw. Wala naman tayong nababalita ang ganong pangyayari, diba? Maipit ang kapwa Pilipino natin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Samantala, maaaring makaapekto ang West Philippine Sea kapag tuluyang nilusob ang Taiwan. Sabi ng isang maritime law expert, posibleng magamit ang mga artificial islands na itinayo roon ng China. Yung sa Mischief Reef at saka yung sa Fiery Cross at isa pa, yung mga military bases na yon sigurado gagamitin nila para ang mga ibang bansa na maaring gustong tumulong sa Taiwan or at the very least para sakalin ang maritime trade na papunta sa Taiwan. Tayo maapektuhan yan dahil necessarily mag-interfere din sila doon sa ating maritime trade na dyan din nagdadaan. Natapos na ang military drills ng China sa paligid ng Taiwan kung saan una ng pinawi ng pamahalaan ng pangamba at iginiit na normal lamang ang pagkakaroon ng contingency plan na nakatuon sa pagsagip sa mga OFW doon. Patrick De Jesus. Diba? Ito mga tol, panood ko lang sa inyo. Mula rito sa Net25, yung sinabi ng China tungkol sa mga nahuhuling espiya dito sa ating bansa. Mga Chinese national na nahuhuling espiya, mga tol. Saka hindi lang naman puro Chinese. May mga nahuhuli nga rin, mga tol. Kababayan mismo natin 'Di ba? Nasangkot mga tol, tinutulungan yung mga Chekwa na nandirito sa Pilipinas. So hindi natin sila pinipili lang. No, kahit yung ating mismong mga kababayan na nagtataksil, 'di ba, at tumutulong sa mga spy na Chinese dito sa Pilipinas, nahuhuli din. 'Di ba? Ministry spokesperson Ko Jakun, inakusahan niya ang Pilipinas na pina-fabricate nito ang mga kaso ng Chinese espionage sa Manila. So anong problema ngayon dun sa mga kapwa nating Pilipino? Pati sila pinabricate natin. O kailangan hindi puro Chinese ang uhuli natin, dapat may Pinoy din para hindi naman isipin na peke.
Ganun ba 'yun? Meron tayong isa-sacrifice na mga Pilipino, 'di ba? Alam niyo naman mga tol, yung mga nahuling mga Chinese spy dito, hindi lang naman sila nag-iisa. May mga 3, 2 mga Pinoy silang kasama. Siguro, syempre Pilipino 'yun eh, kailangan nila ng kasama, kailangan nila ng mauutusan. So babayaran nila yung mga Pilipinong 'yun, mga tol. So yung mga Pilipinong yung kapit sa patalim na lang. Pati sila nahuhuli, mga tol. So ano 'yun? Fabricated din 'yun, magsa-sacrifice tayo ng Pinoy, 'di ba? Hindi natin sila sinisingle out, mga tol. Kasi kung sinisingle out natin sila, edi sana ililigtas natin yung mga Pilipino, sila lang ang huhulihin natin. Hindi ganoon eh, 'di ba? Tuloy natin. 中方有关部门已经公布了 Relevant Chinese departments have announced the specific circumstances of Filipinos in China 菲律宾籍在华人员从事间谍活动的 engaging in espionage activities. O, di ba? Gumaganti lang, mga tol. Chinese judicial organs and relevant department will strictly, baka nga ito pa yung mas mukhang ano eh, no? Fabricated eh. 具体情况。中国司法机关和有关部门严格依法办案，也将保障有关人员的合法权益。近期， Recently, the Philippines has fabricated many so-called Chinese espionage cases. Aba, talagang hinatulan na talaga tayo, mga tol. No? Recently, kamakailan lang, mga tol, ang Pilipinas ay gumawa ng mga peke, sabing gano'n, na so-called Chinese espionage cases. Yan, no? Sabi nila, mga tol, 菲律宾方面炮制多起所谓中国间谍案，在事实不清的情况 in preassumption of guilt, stigmatization, and politicization without clear facts. Sabing ganun. Napakarami nang ebidensya, clear facts na sinasabi. 下，大搞有罪推定和污名化。 China firmly opposes this and has made solemn representations on many occasions. Hindi lang kayo sa Pilipinas na uhuli, buong mundo. Napakarami ninyong spy. Huwag kayong ano. 政治化，中方坚决反对，并多次提出严正交涉。中方敦 China 促 urges 菲 the 方 Philippines to stop. Hindi ko na nabasa. Anyway, mga kapatid, no, tulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga nahuling espiya na Chinese dito sa Pilipinas, paano nila masasabing fabricated, mga tol, kung hindi lang naman mga Chinese ang nahuli? May mga Cambodian pa nga ata, kung pagkakaalala ko, di ba? May mga ibang lahi pa, mga tol, at hindi lang yun, means meron din tayong mga kababayan mismo na nahuli kasama nila. So kung ipa-fabricate natin yun, bakit tayo magsasama pa ng Pilipino? Diba? Imagine nyo na lang, ewan ko ba dyan sa mga yan. Anyway, bilang isang Pinoy, ano masasabi nyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.